Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Naniniwala si Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto na ang upgraded outlook ng financial information company na S&P Global sa credit rating ng Pilipinas ay sumasalamin sa kumpiyansa sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ginawa ni Secretary Recto ang pahayag matapos itaas ng S&P Global ang credit rating outlook nito sa Pinas mula sa stable patungong positive at pagpapanatili sa BBB+ rating nito. Sa isang pahayag, sinabi ng Finance Chief na ang naturang rating ay nagbibigay diin sa stable economic at political environment ng bansa at nagpapanatili sa pagiging on track nito sa pagkamit ng growth-enhancing fiscal consolidation. Kinilala rin ng kalihim ang ambag ng nasabing rating para sa mas malawak na access sa mas mura at cost-effective na borrowing costs para sa pamahalaan at sa pribadong sektor. Sa pinakabagong outlook report nitong Martes, sinabi ng S&P Global na ang rebisyon sa kanilang rating ay buwat sa above average na growth potential ng Pilipinas, ang epektibong policy making nito, ang fiscal reforms, pina-improve na infrastruktura at policy environment, maging ang solidong external position nito. Nagpakita rin nila ang Pilipinas ng improvement sa kalidad ng expenditure kaya naman mas naging matibay ang economic profile nito. Samantala, mula sa kagalakan sa nasabing rating, tiniyak din ni Secretary Recto na may komprehensibong roadmap ang Pinas para makamit ang bagong upgrade sa hinaharap, partikular ang gradong A. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, magpupulong ang economic managers ng pamahalaan sa susunod na buwan para reviewin ang kasalukuyang growth at fiscal targets ng bansa. Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, kasalukuyan ng inaasikaso ng Technical Working Group ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang mga datos para sa gagawing review sa unang linggo ng Disyembre. Anya, isa sa konsiderasyon ng nasabing review ang magiging impact ng papasok na bagong administrasyon sa Estados Unidos at ang pagbaba sa halaga ng piso. Sa kabila ng muling pag-aaral kung magkakaroon pa ba ng rebisyon sa kasalukuyang targets, sinabi ni Secretary Pangandaman na naniniwala pa rin ang economic managers na matatamo ng bansa ang 6% lower end target ngayong taon buhat sa patuloy na paggamit o implementasyon ng government agencies sa kanilang mga budget. Kasalukuyang may target na 6 hanggang 7% paglago sa ekonomiya ang pamahalaan ngayong taon habang nasa 6.5 hanggang 7.5% naman para sa 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinitingnan ng Bureau of Treasury o BTR ang pagsama ng sukuk o Islamic bond issuance para sa financing strategy sa susunod na taon. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Assistant Governor at Islamic Finance Coordination Chair Arifa Ala, bahagi ng kanilang planong issuance sa 2025 ang sukuk, ngunit wala pa itong figura kung magkano. Hindi pa tiyak kung ang issuance ay piso o dolyar, ngunit umaasa si Ala na magkakaroon din ng peso sukuk nang sa gayon ay masuportahan din ang Islamic banking sa Pilipinas. 2023 nang ialok ng BSP ang kauna-unahan nitong sukuk bonds kung saan nakapangalap ito ng aabot sa 1 bilyong dolyar. Ang inisyatiba ay bahagi ng hakbang ng institusyon para sa pagsusulong ng Islamic finance sa bansa. Sa gitna ng pag-iral ng nasabing inisyatiba, sinabi ni Ala na may ilan ng banks at non-banks ang nagpahayag ng interes para makasecure ng lisensya sa Islamic banking sa bansa. Hindi na muna nito
nito tinukoy kung sino-sino ang mga ito lalo't wala pa niya silang formal na aplikasyon para sa nasabing lisensya. Salig sa Republic Act 11439, ang Islamic banking ay tumutukoy sa banking business na may layon at operasyong hindi nangangailangan ng interes na siyang ipinagbabawal sa Sharia, at ang business transactions nito ay nakaangkla sa prinsipyo ng Islamic religious laws. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.